So ayun, okay, bago tayo dun sa main topic natin ngayon, pakita ko lang sa inyo to. So BitGet, no, VIP traders exclusive. Sabi dito, no, BitGet rebate bonanza, get up to 50% rebate on your trading fees. Become a part of an elite club. So kung titingnan natin, ang laki niya, no, 50%. Tapos makikita nyo yung price pool nila, 10,000 USDT, di ba? So kung ikaw trader ka, bagay ka dito mga lods. Kung ikaw trader ha, bagay ka dito. Pero kung ikaw naman hindi naman trader, no? Baka naman bigla kang pumunta dito tapos sabay bigla ka mag-future tapos long, short, hula-hula yung gagawin mo. Disclaimer lang, huwag kang pumunta, no? Para lang to sa mga traders at dun sa mga gustong maging parte, no? At ready naman kayo sa pwedeng mangyari, di ba? So yun, ito yung number 1. Kapag number 1 ka, 50% trading fee rebate. Yun yung marirebate nyo, no? Kung number 1 ka, no? 50%. Tapos hanggang number 5, 15% yung pwede mong ma-rebate. Okay? So ayan yun. So far, ito pa lang yung talagang pumapalag. Pero kung ikaw naman trader, kahit naman hindi ka naman 'di ba? Kahit hindi ka naman pumunta dun sa pinaka number, wala namang problema eh. Pero kung trader ka, bagay ka dito. Okay? So, yun lang yun. Kung trader ka, walang masama na mag-sign up ka dito kasi trader ka naman eh. 'Di ba? Parang ako, 'di ba? Parang ako. Automatic 'yan. Okay. So, kung titingnan naman natin mga lodi dito sa ating news, no? Sa ating Bitcoin update. So, ito yung graph natin so far. Nag-adjust tayo ng 58.5. Okay? Kung mapapansin nyo, siya yung I think na resistance, no? Na maganda. Si 58.5. Okay? Rejected. Ilang beses na reject si 58.5. So, tingnan natin kung anong mangyayari dito mga lodi. Pero possible, tulad ng sinabi ko nung nakaraan, dito pa lang. Possible bumaksak. Ayan, bumaba na siya. So, ngayon, tinitingnan natin to na nasa area siya ng top eh. Diba? Pero, kung ako yung tatanungin nyo, possible kunin niya tong area na to, si 53.6. No, possible lang possible na kunin niya yung area na yan kasi ang tagal bago ma-breakout. Pero pag na-break yan, possible mapupunta siya sa 60. No, 60k. Pero kung ito hindi ma-break mga lodi, possible lang na pumunta siya dito sa ilalim. Mag-retest yan mga lodi or baka i-break niya to si 55. Tapos bumaksak siya dito sa area na to bago siya mag-rebound. I think yun lang yung ko. Kaya medyo ayoko lang ipakita pero nasa short position ako. Pero walang susunod kasi nga hindi tinamaan yung support ko dito sa area na to. Hindi tinamaan yung support natin, yung resistance natin. Kaya nag-short position ako kasi nga rejected. So, wala lang susunod kasi talagang baka lang matalo kayo. So far, 23% profit na tayo. Ayoko lang i-end ngayon kasi mababa lang yung margin natin. Ang margin ko lang naman is 55 USD. So, hindi ko siya muna i-end. Titingnan ko kung hanggang saan ang possible na abutin nito. So, yun lang so far. So, 24.21 yung ating profit now. So, yan. Okay. 25.7. Check lang natin. So, tingnan lang natin. Baka bumaba di ba? So, ngayon, ito na. No? Binance, no? Ilo-launch ang Hamster. Okay. Bakit good news to mga lodi, no? Malaki ang possible na lumipad ang Hamster coin. No? Kasi na-launch siya sa Binance. Parang RON token, no? Nung na-launch siya Binance, lumipad. No? From 11 pesos to 275. Ang SLP nung na-launch sa Binance, lumipad din. Lahat ng na-launch sa Binance, possible lumilipad sila. No? Kaya lang, may kaya lang. 'Di ba? Pag lumagapak naman yan, mga lodi, minsan hindi na nakaka-rebound. No? Yung mga altcoins na yan, mga meme coin na yan, no? So, minsan hindi na nakaka-rebound. Parang SLP, lumipad hanggang 20 pesos, ngayon hindi na naka-rebound. 'Di ba? Pero ang RON token lumipad noon, tapos bumagsak nung nailis sa Binance, lumipad. Pero ngayon bumagsak, pero hindi na bumalik ng 200 pesos, nasa 80. Ang maganda dito, kung ako yung tatanungin nyo honest opinion, mga lodi honest opinion.
Once na nagkaroon ng airdrop sa September 26, no? At ito lumipad, no? Mas okay kung magbebenta na ako. Kasi once na bumagsak to, I think hindi na mag-rebound. Kasi bakit? Okay, sabihin na natin. SLP, di ba kung papansin nyo, all-time high dati, 69 USDT BTC. Nag 20 pesos ang SLP. Bumagsak ang SLP hanggang 0.07. 0.07, lumipad ang Bitcoin hanggang 73 USDT. Ang SLP, ilan nang nilipad? Ilan nang nilipad? Di ba? 0.3. Tapos bumagsak na ng tuluyan ulit. Ang liit lang. Di ba? Kung ako naman, na mangyayari sa akin ito, bibili ako kapag bagsak na presyo nito. So far, ako, kung palarin man tayo sa airdrop, thank you na lang ako doon. Kung palarin ako sa airdrop, thank you. Magbebenta ako kapag kabigla itong lumipad. No? Agad-agad. Launch pool, ibig sabihin, pwede kayong mag-stake sa Binance. No? Ganon din sa BitGet. Meron ding launch pool sa BitGet. Ang maganda lang sa BitGet, may BGB ka. Kapag may BGB ka, wala, libre sa yan. Talagang mag-i-stake ka lang na mag-i-stake. Ang maganda sa BitGet kaysa sa Binance, meron token si BitGet na kung saan ang daming pinaggagamitan. No? Lalo-lalo na sa mga launch pool. Yun yung kailangan nyo na hold nyo lang hanggang bull market, di ba? So possible, biglang lumipad. Lalo na ngayon, nakikilala si BitGet, di ba? BitGet is 6 years na anniversary, no? Sa September 18 and 19. Pang-anim na taon na ni BitGet at kung titingnan nyo naka-survive siya sa sa bear market, mga lodi. Okay? So kung gusto nyo pumasok sa BitGet, nandiyan lang yung link natin sa description. Mas okay sa akin na mag-launch pool sa BitGet kaysa sa Binance. Kasi sa BitGet, malaki yung makukuha mo, di ba? Kasi nga, may ipon kang meron kang BGB na hawak. Kaysa dito, for me, is talaga mag-i-invest ka. Pero kung sa BitGet, kung meron ka ng hawak na BGB, dun ka na. Mas okay yun, mga lodi, no? BGB price. No, ito, ayan. Ito yung ano niya. Ang token ni BitGet is ito, BGB. Yan, itong BGB na to. Yan yung BGB niya. Tapos kung titingnan nyo, punta lang kayo sa mismong mismong launch pool ng BitGet. Okay na okay yun, mga lodi. No? So, yun lang yun, mga lodi, So, for me, once na lumipad to, benta na. Tapos, hihintayin ko ng bumagsak ng tuluyan, mga lodi. Okay? Saludo sa lahat, KGX, at magandang gabi sa inyo lahat.